Father God in Heaven, maraming salamat po muli sa pagkakataon nito. Kami inyong tinipon sa dakong ito upang kami pagulay-gulayan ang inyong mabuting salita, Lord God, na aming magiging sandalan at sandigan, Panginoon, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng trials, struggle, Panginoon, na darating sa aming buhay, upang kami magiging handa, Panginoon. Ay lalaban nga po talaga ng aming salita ay aming lubusang malaman na ito'y aming isa po sa isipan, Lord God. Muli sa mga oras ito, pangunahan niyo po ang bawat isa na may inuubin po ng banal na Espiritu ang aming puso at isipan. Kung po sa amin itong maunawaan, Panginoon, na ilapat namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at sa mga kapatid po namin na wala sa dakong ito, nasa langit po sila ngayon, ingatan niyo po sila, magiging patuloy niyo po silang gabayan, Lord God. Muli, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin sa oras na ito. Ito po ay aming tinataas sa matamis at makapangyarihan pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang topic kasi natin, mga kuya, beware of neglecting your spiritual life. Ibig sabihin ng beware, neglecting yung pagpapabaliwala, kumbaga isasantabi mo yung gawain na yung pamumuhay mo, spiritual, kumbaga tatalikuran mo siya, ito yung sinasabi dito. Kumbaga mag-ingat ka kasi may kalakip na ano yan eh, yung pag tumalikod ka sa Panginoon, gawain ng Panginoon, may kalakip na kasalanan yan, may kalakip na problema yan. Kung mo babaliwalain yung... Basahin, ako na magbabasa. Basahin ko lang sa ano, Mateo 12:44-45. Mateo 12:44-45. Sabi dito, Mateo 12 verse 44-45, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makikita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama ng 70 espiritong mas masama pa sa kanya, kaysa sa kanya, at papasok sila at maninirahan doon dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Tignan nyo, naiintindihan nyo ito ha? Diba? At sinasabi sa sarili ay babalik. Tapos sabi pa dito, aalis muna siya at magsasama ng pitong espiritong mas masama pa. Ito yung ibig sabihin ng ano yun, pag tumalikod ka sa Panginoon. Kunyari, dati kang loko-lokong tao, dati kang manginginom, tapos tumalikod ka sa Panginoon. Yung dati mong ugali na masama, ahakot pa ng mas masama yun sa kanya. Papasukin ka na ng kalaban na yun. Diba sabi nga ito nga, aalis siya, magsasama pa ng 7 masamang espiritu na mas masama pa sa kanya. Ibig sabihin doon, yung dati mong pag-iinom, masihigitan pa yung kasalanan mo. Magiging adik ka pa, baka nandiyan pa yung mamatay tao ka, andyan yung darating na magnanakaw ka. Yan, ayun sinasabi na kapag tumalikod ka sa Panginoon, ayun yung kalakip niya. Baga, masihigitan pa yung dating ginagawa mong kasalanan. Sabi nga sa number 1 natin, value your source of spiritual growth. Value of source of your spiritual growth. Value your source of spiritual growth. Tanong natin, tanong number 1. Bakit mahalaga na hindi mo pabayaan ang gawaing spiritual? Ano kuya? Bakit mahalaga na hindi dapat pabayaan ang gawaing spiritual? Para sa akin, para manatiling nasa diretso yung buhay mo. Kumbaga para hindi ka maligaw ng landas. Kasi pag hindi mo pinagpatuloy yun, pwede kang mapunta sa likong landas. Pwedeng baliwalain mo na siya, tapos lahat ng kasamaan gawin mo na. Yun lang. Tama, sabi ni Kuya, kasi napakahalaga talaga nung nung hindi mo pababayaan yung gawaing spiritual. Kasi sabi nga kanina, pag pinabayaan mo, tinalikuran mo yung gawaing spiritual, di ba sabi nga, yung kasalanan mo dati, kasi higit pa yun. Kasi sabi nga sa Bible, di ba sa Mateo 45, aalis siya, kuha ng 7 pang mas masama sa kanya, at papasok sa'yo. Kumbaga, yung mga kasalanan mo dati, higit pa yan pag tinalikuran mo yung spiritual. Ikaw kuya, Bro Alfred, bakit mahalaga na hindi pinapabayaan ang gawaing spiritual? Yung
mga gawaing spiritual may connection sa Diyos. Eh, kailangan natin ng Diyos para para protektahan tayo sa mga pangalan tsaka sa kalaban. Tama sabi ni Kuya Alfred nyo, ha? Tama naman kasi pag yung spiritual na gawain is nandyan yung guidance natin kay Lord God. Kapag ikaw ay nakaigad at hindi mo pinababayaan yung spiritual life mo, walang kalaban makakapasok sa'yo. Dumating man yung struggle, kakayanin mo yan. Kasi nga, papatibayin ka rin, pinatibay ka. Kaya ako, sample ko na lang din ako, di ba? Sa kabila ng mga dumating na pagsubok sa akin, pero ito na nanatili ako nakatayo. Malaba, patuloy na deserve. Kung wala nga ako kay God, kung pinabayaan ko spiritual life ko, wala ako dito. Baka ngayon pala, birthday ko, nagiinom na ako. Pero hindi, nasa kanya kasi ako. Diba? Kaya kumbaga, kasi inuuna ko yung gawain na para sa kanya. Diba? Bukas nga, may lakad dapat ako. Kaso, may church kami, biglaan. O di, priority ko yun. May gawain kami sa church bukas. Diba? Ikaw, kuya? Ano kuya? Bakit ka? Bakit mahalaga na hindi pinapabayaan ang mga gawaing spiritual? Bakit hindi mo dapat pabayaan yung gawaing spiritual? Ano kuya? Sa akin kaya, dapat natin pabayaan yung spiritual natin. Kasi kapag pinabayaan natin, kapag kasi pinabayaan natin, pag kinontrol yung, kumbaga lang, pag kinontrol yung isa sa tropa nyo, tapos ikaw nagpapadala, eh, parang pinapabayaan mo yung spiritual, parang wala ka sa, parang nagpapatukso sa kalaban. Kapag hindi mo naman, pinabayaan yung spiritual, patuloy lang. Hindi mo yung pinapansinin yung mga sinasabi ng mga nasa paligid. Lang, parang kumbaga, hindi ka nagpapatukso sa kanila. Bawat atake ng kalaban. Sabi ni Kuya Jeff, kasi hindi mo talaga pwede pabayaan yung spiritual life mo. Kasi yung mga gawain spiritual, kasi sabi nga din ni Kuya Alfred nyo, kasi guidance mo yun eh. Hindi ka makukuha ng kalaban kasi may pananggalang ka. Diba may balintiga, yan, mayroon kang kasandata, mayroon kang panalag para sa tukso ng kalaban. Ikaw, may naisip ka na? Oo. Sige. Ano kaya pag pinabayaan mo kasi yung spiritual kaya parang mawawala ka sa sarili, parang gagawa ka ng mga masama. Kasi pag, kunyari, niyaya ka ng kaibigan mo mag-inuman, sasama ka agad eh. Wala kang guidance. Tama naman yun. Kasi pag pinabayaan mo talaga yung spiritual mo, kung isang yaya lang sa'yo, sama dito, sama doon, gimmick doon, kalukuhan dito, kalukuhan doon, di ba? Yung napakalaga ng gawain spiritual, hindi nyo dapat pinapabayaan. Diba, kahit gano'n tayo kabisi, wag na wag nyong aalisan ng oras at panahon yung para. Sana tabi nga sa number 2 natin eh. Build up your intimacy with God. Build up your intimacy with God. Diba? Yung pagkakakilala sa Panginoon. Ikaw kuya, gaano mo kakilala ang Panginoon? Simula nung nag-cell group ako, doon, unti-unti kong nakikilala yung Panginoon. Dahil unti-unti niya rin ako nababago. Kumbaga, para sa akin, siya yung walang kapantay. Siya yung dakila at tagapagligtas natin. Sabi ko yan, medyo siya yung kapantay, siya yung dakila, siya yung talagang tagapagligtas. Ikaw kaya, Alfred? Sa akin, mababaw lang bro, at ang pagkakilala ko sa kanya, galit sa kasalanan, tapos, hindi ka niya susukuan. Kumbaga, gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, mahal ka pa rin. Tama sabi ni Kuya Alfred nyo ha, yung sinabi na hindi tayo susukuan ni God kasi si God pantay-pantay tingin sa atin yun eh. Diba? Kumbaga, bukas palad yan, bukas yan. Humingi ka ng kapatawaran sa Kanya, yakapin ka niya. Lord, patawad. Suko ko yung sarili ko sa'yo. Yakapin ka niya. Kasi sobrang mahal tayo ng Panginoon. Kumbaga nasa atin na lang talaga kung paano tayo kikilos. Diba? Ikaw, Kuya, gaano mo kakilala si God? Kilala ko si God kasi siya yung gumawa sa akin dito sa buong mundo. Nakilala ko siya kasi kahit gumawa ka man ng kasalanan, hindi ka niya papabayaan. Sabi ni Kuya, lagi ko nakalimutan pangalan mo eh. Papel... Junior. Uy, hindi, Amelie, di ba? Amen. Hindi. Si Libby, si Amelie. John Mark. Si John Mark. Yun na, sabi ni Kuya, yung creator, siya yung gawa na lahat, gumawa sa atin, siya, ikaw Kuya. Kilala ko yung Panginoon kasi bawat kasalanan na dumarating siya, bawat problema dumarating sa atin,
hindi pa rin tayo sinusubukan ng Panginoon. Lalagyan pa rin tayo. Tama naman yun, talagang sobrang mahal ka ng Panginoon, talagang. Sabi nga eh, pag nasa kanya ka na, tapos sample ko sa inyo, si Kuya Alfred nyo ha, dati na siyang nasa disciple, umalis siya, di ba, sinabi na last week, nasa soul to na siya, bigla siya nag-quit, tapos napalaylo siya, eto ngayon siya bumabalik. Kasi ganun kabukas ang palad ng Panginoon. Magbalik ka lang sa kanya. Sobra yan. Diba? Ako naman kasi, ako sagot ko kasi dito, nagtanong ako ni Jeff, ang sagot ko sa kanya, pagkakakilala ko kay Lord, Lord and Savior. Pero hindi pa natin siya talaga ganun kakilala. Kasi sobra. Kasi, pero, makikilala natin siya ng gusto kapag tayo nagpa-process. Sinasabing life class, yan, marami yan. Solo 1, Solo 2, Solo 3. Tapos ang pinakamalalim na aspeto yun, sabi nga sa akin siya, minaantay niya eh. Kasi tiyak magiging magka-classmate kami dun eh. Chairman ako, si Bro Vincent, Prince Vincent, si Harold sa School of Ministry. Baka magiging magka-classmate. Kung papalari kami makapasok doon, baka magka-classmate. Kasi dun sa aspeto na yun, mas dun malala, makikilala mo si God na mas sa malalim pang aspeto. Kasi hindi natin basta-basta makikilala si God kung tayo is nakikinig lang, pero wala tayong action, wala tayong reading, di ba? Yan ang mahalaga kasi dyan eh. Pag nagbabasa ka ng Bible, yan, unti-unti mo siya makikilala dyan. Yan. Diba? Question number 2. Ito medyo relate dun sa tatlong number 1 eh. Ano ang posibleng mangyayari kapag nireject o binaliwala ang lahat ng gawain spiritual? Ibig sabihin lahat ng gawain spiritual. Tingin nyo, lahat. Hindi mo ginawa yung simbahay, ginawa yung morning prayer, evening prayer, bonfire, life class, devotion. Sa tingin nyo, ano yung mangyayari sa inyo pag inalis nyo yun lahat? Pag tinalikuran nyo lahat yun, ikaw ba sa'yo tayo magsimula? Ano, pag tinalikuran mo lahat yun, baliwala ka na sa buhay, parang wala ka na sa sarili. Inong ka lang naman mo. Hindi naman ako kayang kontrolin yung sarili. Kasi tinugod ka na ng kalaban eh. Parang nakontrol ka na ng kalaban kasi tinalikuran mo na yung yung dapat na para sa Panginoon. Yun. Parang kumbaga, ayun na. Inom ka lang yun, kada makagawa ka ng masama, makakanaw ka, makagawa mo yan. Yun lang. Yun, dami sinabi ni Kuya Jim. Kasi mawawala ka talaga sa sarili. Kasi wala kang guidance, walang magagawin sa'yo. Kung ano yung isipin mo, akala mo tama na. Tapos udyukan ka ng kabilang tropa mo, akala mo tama na. Talagang puro atake na ng kalaban. Ito kuya, Dito ka? bakit yung buhok mo hindi ka nagpapagupit dito? Nakatakot ka pag Ayan, pagupit na yan? Hindi ko lang. nakaraan. Sa kanila lang. Ako nagpagupit na ako. Hindi ko kasi kaya nagpagupit ako. Ano ang posibleng mangyayari kapag ni-reject o binaliwala ang lahat ng gawain spiritual? Kumbaga lahat hindi mo ginawa kasi wala kang ginawa kahit isa. Ano kuya, para mawawala ka ng connection kay Lord. Kasi binaliwala mo yung para inuutos niya yung proseso, pakikilala mo na. Mawawala ka sa sarili. At sinabi dyan kasi na gagawa ka ng mga kasalanan. So ayun, talaga wala ka ng control sa sarili mo. Ikaw ba, willing ka na gawin lahat yung pinapagawa niya? Medyo. Iba, di ko nagagawa. Kasi ano naman yan, step by step naman yan. Lahat yung magagawa. Kahit naman ako, dyan ako nagsimula. Kasi sumasabalay pa nga ako. Kasi wala naman perfect tao. Basta pag nadapa, bangon, dapa. Basta wag ka lang atras. Go, Bro Alfred. Ano sa tingin mo mangyayari kapag binaliwala mo, nireject mo lahat ng gawain? Para sa akin, mapapalayo ka sa Diyos. Tapos, medyo hindi ka ganda yung buhay. Kasi, hindi mo na malalaman kung ano yung tama at mali. Akala mo yung tama, pero mali pala. Yun, tama sabi ni Alfred nyo. Kasi talagang malalayo ka sa Panginoon. Tapos akala mo pa yung mga bagay na ginagawa mo, nagbubunga ng kasalanan, akala mo matama pa. Diba? Minsan, kanya nayaya kang tropa. Inumuran, kwentuhan ng gamulos na gan. Akala, masaya kayo yung ginagawa mo. Pero mali pala. Diba? Ikaw kuya? Yun, mawawala ka sa direction ng buhay mo. Kumbaga, pwede pang mangyari, mawasak yung pamilya mo pag wala kang sa salita ng Diyos. Tama yung sinabi ni Kuya Johan. Kasi kung tinalikuran mo lahat yun, pwedeng mawala sa'yo lahat.
Lahat yan pwedeng mawala sa'yo. Kasi wala ka na sa direksyon ng buhay mo eh. Oo. Bakit hindi ka na makakapag-isip ng ayos eh? Baka kapag mahawa mo pa yung iba. Ito nga dyan eh. Si Kuya George ang sinagot na dyan. Si Kuya George maganda yun. Gusto ko yung sabi ni Kuya George. Ang gusto ko dyan ni Teo. Wala kang silbi sa mundo. Pag hindi mo ginagawa, pag lahat hindi mo ginagawa, wala kang ginagawang wala kang silbi. Alam mo kung bakit? Hindi mo kaya mag-win soul. Wala kang maisishare. Wala kang silbi para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Wala, wala. Lugmok ka, paralisado ka, parang ano yun eh. Parang sa madaling sita, parang ano ka na, patay ka na. Yan, wala na, parang patay ka na. Diba? Sabi nga sa number 3 natin, number 3. Solidify your sphere of spiritual influence. Yung sinabi na dapat mas patibayan pa natin yung pagiging influence natin. Yung makakuha pa tayo ng soul, makapag-win pa tayo ng soul. Patatagin pa natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Lahat ng gawain dapat hanggat maaari, magawa natin siya lahat. Hindi pwedeng lagi na lang na, nag-ano na ako nag-bonfire na ako, hindi na ako mag-church bukas. Nag-cell group na ako, hindi na ako mag-evening prayer. Dapat, mas patibayin pa natin. Para kasi, sa'yo naman kasi makikita ng isang tao yun kung paano ka makakaakay. Kasi, paano ka makakaakay ng ibang tao kung inakikita nila sa'yo, is ayan ka, na hindi mo kayang gampanan yung gawain ng Panginoon na inaatang sa atin. Diba? Diba, dapat maging example kayo, maging example tayo sa mga member natin. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Maging example kayo sa pamilya nyo, sa kaibigan nyo. Kaya, hanggat maaari ka, sabi ko nga sa inyo, ayokong habang buhay tayo magkakasama. Gusto ko may kanya-kanya kayong inahawakan. Inahawakan kayo mga member, pagdating yung mga member nyo, hawak ko lang siya, guru. Kasi, doon tumitibay yung pagiging disciple. Doon lalakas yung faith mo. Kasi, isipin nyo sa loob ng isang taon, tingin mo, tagapakinig ka lang, tingin mo ba nag-improve ka? Tingin mo ba sumolid yung faith mo? Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag niyong mahayaan na maging tagapakinig lang kayo sa mahabang panahon. Yung isang taon, medyo mabigat-bigat na yun. Ibig sabihin, isang taon, hindi ka nag-improve. Diba? Ako ilang beses, paano ba ako nag-improve? Kasi live, ito ba yung live class? 10 weeks yun, bro, no? Hindi ko natanda ba siya. 10 weeks yun, 10 weeks, na ako 10 weeks. 5 months. Tapos, 5 months. 7 months. Halos 8 months siya. Kulang-kulang 8 months. 8 months, tignan mo, leader na ako. Pero bago pa ako mag 8 months, leader na ako talaga. Nag-improve na ako. Nakakapag-pray na ako sa harap ng maraming tao. Sa mga event, nandiyan ako lang. Pinakontak ako, mag-prayer ako, pinipray, ganyan. Na-invite na rin ako ni Kuya Ariel sa online. Nag-online kami. Yun, nag-testimony din ako. Yun mas mabigat yun. Online yun Talagang kita as in ng kahit nasa ang dako ng mundo yan. Social media yun. Nag-testimony ako doon. Kaya, sabi ko nga sa inyo, pasolidin nyo yung faith nyo kay God. Huwag nyo hayaang maging tagapakinig lang kayo. Diba? Question number 3. Magbigay na, ito medyo mabigat tong question. Medyo umano tong question na to kasi kung hindi kayo nagbabasa ng Bible. Pero baka may kilala na kayo. Ito kasi yung tanong Magbigay ng isang talata sa Biblia sa kalagayan ng mga iniwan na lamang ang gawain ng Diyos. Magbigay kayo ng isang karakter sa Biblia na iniwan yung gawain ng Diyos. Tinalikuran yung gawain ng Diyos. Isipin nyo lang kung meron kayong naiisip. Kasi medyo kasi malalim pag hindi ka kasi nagbabasa, hindi mababalo siya si Christ. Nabanggit to ni Pastor dati si Jonah. Pero hindi ko natanda yung nangyari sa kanya. Basta pinapunta siya sa Ninive. Pero nagpunta siya sa Tarshish. Espanya na ngayon. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanya. Exact na yung nangyari. Galing alam nyo,
Ayan din yung sagot ko kasi. Ayan din yung sagot ni chairman sa leaders meeting. Yung leaders meeting nila, ayan yung sagot ni chairman. Kasi tinatanong din sa kanila yan. Sa leaders meeting namin, ayan din yung tanong, ayan din yung sagot ko. Kaya nagulat din si chairman. Ako lang din yung nakasagot. Ngayon, kasi hindi mo talaga ito masasagot talaga pag hindi ka nagbabasa. Totoo naman yun. Pag hindi ka medyo pamilyar. Si Bro, ganyan siya nakasagot. Totoo. Si Jonas kasi, meron sa kanyang pinapagawa si God, pero tinakasan niya, nagtago siya. Sumakay siya sa isang bangka, siyempre, kahit nasaan ka, hindi ka makakalayo sa Panginoon. Kita ka niyan, alam mo? Pag sakay niya sa bangka, hinabagyo agad. Hinabagyo, di ba? Kumbaga, mandadamay pa siya ng maraming tao kasi kung hindi siya umalis doon, ang ginawa kasi ng mga tao doon, tinapon siya sa dagat. Kasi kung hindi siya itatapon at nandun siya sa dagat, lahat yun mamamatay. Lahat yun, kasi anuhin yun eh. Talagang bumagyo eh. Ang ginawa ngayon, pagkahagis kay Jonas, sa dagat, kinain siya ng malaking isda. Pagkakain sa kanya, pagtapos sa kanya sa dagat, puminto agad yung bagyo. Naging payapa ulit. O, di ba? Imagine niyo, dahil lang sa isang tao na tumalikod sa Panginoon, papahamak. Parang ganito yan. Kunyari ako, pag ako tumalikod sa Panginoon, tinalikuran ko itong gawain na to, hindi ko na alam kung saan ang gagawin. Kung saan na tayo pupunta. Kung saan kaya kayo pupunta, di ba? Siguro, nakikita ko si Bro, si Kuya Joanyo. Tingin ko naman, hahanap ng ibang paraan yan. Kaso yung iba. Ayun. Kaya napakahalaga ng hindi pagtalikod talaga sa gawa. Kaya ako, alam nyo, sobrang saya ko sa ganito kasi hindi ko siya tatalikuran kasi alam kong nandiyan kayo. Kasi ano ko kayo eh, kumbaga cargo ko na kayo eh. Cargo ko na kayo. Pag ako tumalikod, nagkasala kayo, patay ako. Sa akin yun, yung ano yun. Diba? Ganun kahalaga. Ganun kahalaga yun. Kumbaga ano yan, ganito pa rin yan eh. Kahit tumalikod ka sa Panginoon, pag ikaw bumalik sa Kanya, tatanggapin ka pa rin. Tandaan yan. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti. Diba? Saan lang natin? Conclusion tayo. Ito medyo malapit naman din yung conclusion din. We need to build up our spiritual being every day. So, sabi, dapat yung spiritual life natin, dapat everyday tayo nag-level up. Kumbaga, ngayon, nag-morning prayer, susunod, kukumpletuhin natin lagi na, tapos sunod na. Tutuwa nga ako si Bro, si Kuya Jeff, nag-desisyon na siya na na-live ko siya. Aalamin ko yun, tapos kasi may gagawin tayo bago ka makapasok. Basta may explain ako sa'yo, para, bago ka para pagpasok mo doon, alam mo na yung gagawin. Doon ko na, baka gusto mo na sumabay. Bro, baka gusto mong ituloy, solo to, magsabi ka lang ha. Open naman lahat yun. Ha? Pwede ka rin naman sumabay. Kasi, di ba kwento ko sa inyo? Si Ninyo yung anak ko, taka si Angelo. Share mo lang ni Ninyo yung gamit. Hindi sila sa bahay. Bibilan na doon sa cellphone. Uy, very good. Blessing yan. Tandaan nyo, yung gadget, hindi lang yan basta pinagkaloob sa atin para gamitin kung saan. Di manonood ka ng TikTok, isa-zoom mo pa. Di ba? Pag nakita ko, uy! Nagaling ko din. Zoom mo pa. Dapat dyan, gamitin nyo rin sa pag-share ng order ko. Kumbaga, tignan nyo ha. Ako dati, ang post ko lagi, puro pang-aasar sa mga kaibigan ko. Puro pang-aasar yan. Ngayon, makikita nyo sa wall ko, puro ano na. Diba, wala ka na makikita ibang sa wall ko, puro biblical na yan. Yan, dapat dun yung ginagamit yan. Yan ang kahalaga kasi hindi ka man makapag-share ng Word of God sa malalapit sa'yo. Pero yung other country, yung mga nasa probinsya, pag makakabasa niyan, galing nito. Diba? Minsan, si-share mo pa yan. Ako na-experience ko, dami nag-share ng ng mga sinishare kong mga video clip ng about Word of God. Galing yan. Minsan, mag-message pa yan. Brother, pa-share. Wala kasi para sa lahat ng pag-anatan. Diba? Kaya, natutuwa ako si Pedro. Ikaw, una kayo. Yung sinasabi siya, level up, napakasarap yung level up. Ha? Ano kayo? Baka may dagdag kayo, o ano? Sino pwedeng mag-close prayer? Sabi, Ikaw na ako niya. Close prayer mo. Let us pray.
Lord, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, na nakarating kami dito, Panginoon, yung salita, Panginoon, na aming pinagbubulay-bulayan, Panginoon, na aming itatak sa puso at sa isip, Panginoon, at sana, Panginoon, na sana, Panginoon, makatulong sa amin itong yung salita, Panginoon, na may ibahagi din namin sa mga iba, Panginoon. Panginoon, pinag-pray ko din po yung papanig meron na, Panginoon, na may pagalingin siya, Panginoon, na lahat ng sakit na nararamdaman niya, Panginoon, na tanggalin mo siya, Panginoon, na yun po, Panginoon, Panginoon, na aming ngalan sa Panginoon Jesus, I pray. Amen. Amen. Picture mo tayo. Ano? Ano sa gitna? Bibili lang sa bibili ko kanina ako sa laro. Yan lang, Chip, may pasok. Happy birthday, Geraldine.